Alright mga kabsat, pag-usapan naman natin itong kay Attorney Recto. Pero bago yan guys, nakita ko yung like natin, 56 likes pa lang ha. Baka naman mga kabsat, wala pa tayo sa 100 like. Mag-iisang oras na tayo, wala pang isang done guys. 58 minutes pero 50 plus pa lang yung like natin, 56. Baka naman, like po tayo mga kabsat. Baka naman. Okay, ito na tayo kay... Ano siya sabi ni kanina? Ano nga, check natin. Attorney Recto. Naghabilin na siya? So, sa totoo kaya kinakalat ng mga didis naghabilin na daw. Sige nga, pakinggan natin. Ito, tingnan natin ha. Okay. Tingnan natin to. Naghabilin na daw si Kon? Na ano? Tumagarapatang to talaga, oo. Play baccarat, roulette, blackjack, and other live games. Experience the thrill and excitement anytime. May naniniwala ba dito kay Marlica? Maliban sa mga panatikong DDS? And okay, mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isang namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. Alright. Ito, ano na ngayon, gabi na itong ating Kape at Kwentuhan. Ngayon ko pa lang mapapanood to ha, hindi ko pa napapanood. Gabi na itong ating... Spot na lang natin yung reactionan. Drama. Kape at Kwentuhan ha, mga kabunyog, mga kababayan, kasi syempre, Father's Day ngayon. Okay, happy birthday. Father's Day ngayon, kaya busy tayo kanina pa. Busy tayo kapapahinga. Pahinga tayo maghapon, sarap ng tulog ko, Father's Day. Kaya hindi ako nakapag-live kaagad kanina eh. Anyway, hahanapin kasi itong ating Kape at Kwentuhan, kaya magkape at kwentuhan pa rin tayo kahit gabi na. Yan. Si King Donato, si Corazon Villarreal, ayan, nanonood sa atin ngayon. Sa mga viewers natin sa Facebook, tingnan nga natin kung sino na ang mga viewers natin sa Facebook. Ayan. Sa Facebook, sa ating Attorney Ricky Tumotorgo Facebook page. Ayan, nandito si Kabunyog Joey Escanilla, kay Corazon Lawico, si Flor Ohen, kay Cadiz page. Fast forward. Si Yuli Merck. Doon tayo sa mismong topic niya. Salamat sa inyo. Mga Francis Ramos, sa inyo. Oops. Tagal Wait lang, mabsat Naghang na yata. Ansyo, Alfred Makawili, shout out po. Kinakalat itong mga DDS. Yan. May mga kinakalat. Mamaya ipapakita ko kung sino-sino mga DDS nagkakalat nito. Nagsalita daw si Hanilet Abansinya, na nung huling dalaw daw ni Hanilet, ang tono ni Digong, ni Rodrigo Duterte ay parang naghahabili na. Parang naghahabili na. Hindi natin alam kung drama lang ito o totoo. Kung drama lang ito, nagpapaawa lang ang kampo ni Duterte dahil nga may nag-a-apply ng interim release, pero ano sama namang drama niyan? Di ba? Ang tawag sa amin sa Bicol niyan, paligsok eh. Ang tawag sa amin sa Bicol, paligsok. Ano ba yung Tagalog ng paligsok? May mga Bicolano ba dito? Ano nga sa Tagalog yung paligsok? Hi, Marife Galbraith. Nanonood sa atin sa Illinois, USA. Happy Father's Day. Ang greetings niya sa ads. Kung drama lang ito, hindi naman totoo, parang nagpapaawa lang. Ang tawag sa amin diyan sa kung drama lang yan, hindi magandang drama yan. Ang tawag diyan paligsok. Pangitain, sabi ni Zaira Kadibida. Anong drama diyan? Paligsok sa Tagalog nababalik ikaw talaga Cruz. Kumbaga pangit, pangit na paawa 'yan, kasi paligsok 'yan. Kumbaga ano 'yan, pangit na tawag dito. Ano bang yan? Anyway, yun, sabi tama si Romeo Sandagon. Hindi magandang biro, hindi magandang biro, paligsok. Paligsok.
Kumbaga hindi siya bastos. Paligsok yung hindi magandang biro kasi masamang yan eh, pagtungkol sa buhay ng tao, yung parang huling habili na daw sabi ng mga didi. Parang naghahabili na. Ha? Oh. Okay, ito. Ano ba kasi ang mga post nila? Oh. Alisin ko muna ang title ha. Go. Alisin ko muna ang title. O ito. Ito mga kabunyog ang mga posts nila. Hindi tayo nang iintriga ha. Oh. Ito. Isang DDS ito, vlogger. Ganito ang post niya. Oh. Sabi nito, Nets in vlog. Oh. PRRD naghabili na. Nakakalungkot na balita. Hanilet isiniwalat at tunay na kalagayan ni PRRD. O yan ha. Sino ba ito? Nets in vlog. O yan, isa yan. Ito na naman. Siyempre si Maharlika. O ganyan din, nag-live din si Maharlika. Ganyan din yung may mga paiyak-iyak pa. O, sabi ni Maharlika, ang dating Pangulo Duterte naghahabilin daw kay Miss Hanilet. O bagamat may daw, o hindi niya nga linagyan ng question mark. Eh. O, naghahabilin daw. O yan, ito rin Itong isang vlogger din na DDS. O, ito. Sino ba ito? Anong pangalan nito? Pambansang Loyal. O sabi naman ito, Tatay Digong, nag-ahabili na kay Hanilet Abansinya sa huling dalaw. O yan. O, so, di ba? O, hindi ako nang iintriga. Lahat sila, ang topic nila tungkol daw sa nag-ahabili na si Digong. Sa huling dalaw daw ni Hanilet Abansinya, kininto ni Hanilet Abansinya na parang iba daw yung iba daw yung mga sinasabi na ni Digong. Oh. Ito mga kabunyog, kung drama man itong ginagawa nila, dahil nagpapaawa nga, dahil nag-a-apply sila ng gustong mag-apply ng interim release, di siyempre magpapaawa. Pero hindi magandang biro yan, hindi magawang gandang paawa yan. Di ba? Bakit mo ganyan ang magiging paawa effect mo? Hindi magandang biro yan. Kumbaga tawag sa amin sa Bicol niyang paligsok. Oh, di ba? Anyway, ano ito eh. Kinakala talaga nila ha. Oh. Ako hindi nang iintriga, hindi yan ha, kaya nga ang title natin, drama ba ito o totoo? Ayan ilan na yung naipakita natin. 3. Welcome to the Quick Start Guide for setting up your first ad campaign with TikTok Ads Manager. If you have PRRD naghabili na, nakakalungkot na balita. Yun, isang vlogger na din yan ha. Si Maharlika ganun din. Pinanood ko nga yung vlog ni Maharlika, may paiyak-iyak pa eh. Ang dating Pangulong Duterte naghabilin daw kay Miss Hanilet. matindi itong mga DDS. Yan din Tatay Digong naghabilin ni kay Hanilet Abansinya sa huling dalaw. Pambansang Loyal naman yan. Ito kasi yung may post kasi na ganito. Ayan ha. Ito yung post. Ito yung post na kinakalat nila na ito daw yung sinabi ni Digong kay Hanilet. Ito daw yung sinabi ni Hanilet. Bumagay ako noong Thursday kasi ang dami na niyang tanong sa akin, yung legal team. Di ko naman masagot. Yung anak niya, bilin niya, sana magkaisa, huwag magwatak-watak. Huwag nila pabayaan si Kitty. Parang namamaalam na ewan. Yung totoo, yung sakit sa puso ko, wala akong mapagsabihan. Hindi ko masabi sa anak ko. Mag-isa lang siya doon. Kawawa naman, hindi ko kinaya. Kaya paglabas ko, durog na durog ang puso ko. Kaya naglakad ako ng naglakad. Hanggang saan kaya dadalhin ako ng pako? Basta makahinga lang ako. Parang ganon. Kaya pasensya na sa inyo. Yan yung sinabi daw ni Hanilet. Post nitong Yuchang vlog. Yan daw yung sinabi. Kaya ang mga post ngayon ng mga DDS, ganun na nga na daw, parang naghahabili na si kaya itong si Maharlika, umiiyak pa nga nang nag-live. Ang sabi ni Maharlika, kawawa naman si Tatay Digong. Kailangan talaga makauwi siya. Kung mamamatay man siya, dapat dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas daw mamatay. Sabi ni pero yun na nga, ang tawag namin sa Bicol niyan, paligsok. Paligsok. Tayo naman, kahit naniniwala naman tayo na na dapat mabigyan ng hustisya yung mga naging biktima ng war on drugs ni Duterte, pero hindi naman tayo naghahangad ng masama sa tao. Kaya nga, matindi rin itong mga DDS eh. Kung hindi naman totoo yan, nagdadrama lang sila, mas ang sama namang drama niyan. Kumbaga kinakapitalize nila yung ganong narrative para lang makakuha ng awa kay Duterte para sa kanyang interim release application. Di ba? Napaka napakasama nilang gagamitin nila yan na narrative, kinakalat nila yan. Para lang makakuha ng awa.
Sabi ni Nora Tamura, tama po kayo, paligsok. Pero binanggit kaya ng mga DDS, ano yung mga habilin na yun? Kung may habilin talaga. Ano daw yung habilin ni Digo? Nabanggit ba? Kumbaga, ano yan mga kabunyog, ano? Ganun ang kinakalat nila ngayon. Nakita nyo, pinakita ko sa inyo, kinakalat nila yung ganung narrative ngayon. Ganun yung narrative na kinakalat nila, parang tawa. Anyway, yun ang ginagamit na reason kasi sa application ng interim release ni Duterte, yung matanda na daw si Duterte, grabe na daw yung sakit. Yun yung hina-highlight ni Kaufman doon sa kanyang application for interim release na matanda na si Duterte at malapit nang mamatay. Malapit nang mamatay at sa kumbaga grabe ng sakit na nararamdaman. Pero ang totoo, si Duterte nang nasa Pilipinas, biyahe pa ng biyahe, di ba? Pumupunta ng Manila, pumunta pa nga ng Hong Kong. Nagsalita pa nga sa mga rally sa Hong Kong. At doon sa Hong Kong, nagyabang pa siya doon, di ba? Paano naman masasabi nila ng mga DDS na si Duterte ay parang kumbaga naghabilin. Huling habilin. Masama na ang kalagayan. Pag sinabi mong masama na ang kalagayan, bedridden na. Tayo dyan. Pumunta pa nga ng Hong Kong, pagdating doon, mayabang pa eh. Mayabang pa. Pag-uwi, ibang kaya lang strategy, tama si Edwin Mataak. Malamang strategy nila ito, paawa. Kaya lang kung strategy mo yan, ang sama naman na ganyan yung strategy mo, parang gagamitin mo na naghabili na. Parang naghahabili na. Nagpapaalam na. Ang sama, Kaya lang, ito? Ewan natin. Ganyan yung drama nila eh. Ganyan yung drama nila. Okay? Sige mga kabunyog, at may iba pa akong live. Yo. Abangan nyo yung mga sunod-sunod kong live ngayon. Kanina kasi nakatulog ako eh. Father's Day, ang sarap ng tinga, ang sarap ng tulog. Okay. May iba pa akong topics. Tama na muna siguro ito. Maiksi lang yung kwentuhan natin tungkol sa topic na ito. Okay? Alright. So ito nakakalungkot daw na balita mga sa PRRD, naghabilin na po, tragis. Ano na naman ang drama nyo, mga DDS, no? Drama pa more. Di ba? Putragis. Ano pa ibang topic ni Attorney Claire? Actually, nakalay pa ba si Attorney Claire? Hindi na. Tapos na pala siya. Pina-inhibit si Sarah, sina Risa dahil bias raw. Ha?